Gusto mo rin bang kumuha ng Rider 150 pero hindi mo alam kung alin sa dalawa ang kukunin mo, ang Rider FI or ang Carb? Sa video na to, tatalakayin natin kung alin nga ba sa dalawang motor ang mas fit para sa'yo. Pero bago tayo magsimula, pa-subscribe naman at pa-click na rin ng notification bell para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. Sa simpleng pag-subscribe nga, malaking tulong na yun para sa akin. Karamihan nga sa nanonood sa videos ko ay hindi pa nakasubscribe. Kaya ano pang ginagawa mo, mag-subscribe ka na. Balik na tayo sa topic mga tol. It's 2025 at gusto mong kumuha ng Rider 150. Pero naguguluhan ka kung alin sa dalawa ang kukunin mo, ang Rider Carb or FI. Mag Rider J ka na lang. Joke lang, pero ito na nga mga tol. Ang unang tatalakayin nga natin is modification. Kung ikaw yung rider na mahilig mag DIY at mag-modify ng motor, Rider Carb ang bagay sa'yo. Bakit nga ba Rider Carb? Dahil sa Rider Carb, kahit palitan mo ng kung ano-anong piyesa, dali mo lang maitotono ang karburador di tulad sa Rider FI. Rider FI nga kapag nagpalit ka ng piyesa, kailangan mo rin itono ng pinong-pino ang ECU. Mas mahal at mas komplikado ang pagpapatono ng ECU kumpara sa Carb. Maraming dahilan kung bakit mas madaling i-modify ang Carb kumpara sa FI. Pero hindi na natin yan iisa-isahin dahil mas hahaba at hahaba pa ang video. Basta kung mahilig ka mag-modify ng motor, marirecommend ko sa iyo ang Rider Carb. Next topic na tayo mga tol, dumako naman tayo sa maintenance. Kung maintenance nga ang pag-uusapan, mas mura rin ang maintenance ng Rider Carb kumpara sa FI. FI nga may tinatawag rin na FI cleaning at may kamahalan din to. Kaya naman dapat maalaga ka sa motor na to. Rider Carb naman walang problema dahil kahit hindi mo masunod ang maintenance nito, basta umaandar to ng maayos, wala kang magiging problema. Ang downside ng Rider Carb is hindi mo malalaman agad kung mayroon ng problema ang motor mo. Rider FI nga madali itong malaman dahil maraming sensors ang motor na to. Lalaman mo rin agad dito kung kailan ang sunod mong change oil. May mga features ang Rider FI na wala sa Carb. Liquid cooled na rin ang cooling system ng Rider FI kumpara dun sa Carb na naka-oil cooled pa rin. Kaya mas okay sa long ride yung Rider FI. Isa na rin yan sa mga dahilan kung bakit Rider FI ang pinili ko. Kaya kung maintenance ang usapan, mas tipid pa rin ang Rider Carb kumpara sa Rider FI. Ngayon dumako na tayo sa gas consumption. Kung gusto mo naman ng tipid sa gasolina, marirecommend ako sa iyo ang Rider FI. Mas tipid sa gasolina ang Rider FI kumpara sa Carb. Isa na rin yan sa dahilan kung bakit pinili ko ang Rider FI. Kung gusto mo ng rider na pang daily, marirecommend ko sa iyo yung Rider FI. Gusto mo rin ng rider na pang long ride, mas recommended ko si Rider FI kumpara kay Carb. Bukod sa tipid sa gasolina, mayroon na rin siyang radiator, good for long ride. Mas mabilis at mas malakas ang Rider FI kumpara sa Carb, kaya mas recommended ko ang Rider FI. Sa panahon ngayon, uso na nga ang fuel injected na motor. Pero ang mga nasabi ko sa video is opinion ko lang. Kayo pa rin magdedesisyon kung alin nga ba sa dalawa ang pipiliin nyo.